Sa iba pang balita tuwing eleksyon, hindi na nga nawawala ang kabi-kabilang reklamo patungkol sa mga automated counting machines, maging sa mga ballot receipts. At ngayong halalan 2025, daing din ng mga botante ang anilay pumalyang sistema na dahilan ng overvoting. Si Criza Lopez para sa balita. Ilang mga issue ang tumambad sa ilang Pilipinong botante, magmula sa pag-shade ng kanilang balota hanggang sa paglabas ng kanilang resibo sa automatic counting machine. Isa na rito ang issue ng overvoting. Ayon sa ilang mga botante, naranasan ang overvoting dahil tumatagos ang tinta sa kabilang page ng balota. Sagot naman dito ni Comelec spokesperson John Rex Laudianco na walang oval ng magkatapat sa front and back page. Tiniyak niya na kahit anong diin ng pentel pen ay hindi nito matatapatan ang kahit na anong oval sa page 2 kung saan nandoon ang listahan ng mga party list. Maliban na lamang aniya kung intentional ang paglalagay ng marka para tumagos ang tinta para tumapat sa page 2. Sa ganitong sitwasyon, binalaan ni spokesperson Laudianco ang mga botante na maituturing itong election offense. Kaugnay nito, hindi nakaligtas ang aktor at singer na si Khalil Ramos sa issue ng overvoting. Nagpaalala ang aktor sa mga boboto pang individual na huwag diinan ang pag-shade sa balota nang maiwasan ang overvoting. Samantala sa mga issue na ito sa mga polling precinct, walang magagawa ang election officer in charge sapagkat hindi nila maaaring buksan ang balota. Dismayado si senatorial aspirant Nars Alin Andamo sa aniya uncounted party list vote matapos umanong pumalya ang automated counting machine sa kaniyang polling precinct sa Dasmariñas Elementary School sa Cavite. Sa isang press release, sinabi ni Andamo na hindi aniya naibilang sa kanyang ballot receipt ang ibinotong party list group dahil umano sa overvoting kahit isa lang ang kanyang na-shade. Bukod sa issue ng overvoting, may mga issue rin na lumabas ang ibang pangalan ng kandidato na hindi binoto ng mga botante sa kanilang resibo. Biktima na ganitong issue ang PDP laban candidate na si Raul Lambino kung saan kahit ang mismong pangalan nito ay hindi lumabas sa kanyang resibo. Nakapagtala rin ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB sa Bagong Pag-asa Elementary School ng mga issue ng pag-reject sa mga balota dahil sa maduming scanner ng ACM. Ayon kay Romeo Ilangi mula sa PPCRB, makaraan naman ng paglilinis ng machine ay mabilis na rin itong nakapagbasa ng mga balota. Na-determine nila yung solusyon, yung cleaning lang. Sa mga issue na lumabas sa resibo at ACM, tumanggi munang magbigay ng komento ang Comelec kaugnay sa paglabas ng mga pangalang hindi binoto habang nagpapatuloy ang eleksyon. Sa aking personal na karanasan bilang isang Pilipinong botante, naranasan ko ang overvoting sa aking resibo kung saan ang required na iboto para sa board member para sa sangguniang panlalawigan ay 2, ngunit ang lumabas sa aking resibo ay overvoting. Ayon sa election officer staff, hindi nila maaaring buksan ng ACM dahil ito ay nakalock at tiniyak nila na ito ay dumaan sa testing. Para sa Tamang Boto 2025, ako si Criza Lopez ng EuroTV News, sumasaludo sa bawat Pilipino.